Episode 1. Ang Bagong Simula. Si Ana ay isang 22 anyos na estudyante mula sa probinsya na puno ng pangarap pero kapos sa budget. Maliit siya, payat, at laging may dalang kulay asul na backpack na halatang ilang taon ng gamit. Ang kanyang mahabang buhok ay palaging nakapusod at kahit simpleng pananamit, ang determinasyon sa kanyang mga mata ang kapansin-pansin. Sanay siya sa simpleng buhay, pero ang paglipat sa Maynila ay hindi niya inaasahan. Ang ingay ng mga jeep, tambutso, at sumisigaw ng mga vendor ay parang dagok sa kanyang payapang mundo. Pero kailangan magtiis. Kakayanin ko to. Para sa pamilya, para sa pangarap, bulong niya sa sarili habang binabagtas ang makikitid na kalsada ng Sampaloc. Ang boarding house. Natagpuan niya ang boarding house sa dulo ng isang makipot na eskinita. Lumay itong mukhang itinayo pa noong panahon ng Kastila na may mga bintanang gawa sa kahoy at pinturang halos na tuklap na lahat. Sa harap nito ay isang malaking puno ng akasya na parang nagbabantay sa bahay. Sa liit ng kanyang budget, wala na siyang ibang pagpipilian. Pwede na, bulong niya, pilit na kinukumbinsi ang sarili habang hinihigpitan ng hawak sa backpack. Binuksan ni Aling Lina, ang landlady, ang pinto. Siya ay maliit na babae na medyo kuba na sa edad, at ang kanyang mga mata ay parang matalim na kutsilyo na tumatagos sa kausap. "Ikaw ba si Ana?" tanong nito. "Opo," sagot ni Ana, pilit na ngumiti. "Halika, ipapakita ko ang kwarto mo," sabi ni Aling Lina. Habang naglalakad papasok, naamoy agad ni Ana ang kakaibang halimuyak ng bahay parang pinaghalong lumang kahoy, alikabok at kalawang. Pagdating nila sa hagdan, bawat hakbang ay may tunog ng pag-angal ng mga sahig. Sa itaas, binuksan ni Aling Lina ang pintuan sa dulo ng makipot na pasilyo. "Dito ka," sabi nito habang binubuksan ang pinto. Ang kwarto ay maliit pero sapat na para sa isang estudyante. May kama sa tabi ng dingding, isang lamesa at isang kabinet. Ngunit ang pinaka nakakuha ng atensyon ni Ana ay ang pinto ng kwarto. Ito ay gawa sa makapal na kahoy, masyadong mabigat para sa isang normal na pinto. May kalawangin na bakal na bolt lock sa loob at labas. "Bakit parang may lock na pangkulong sa loob at labas?" tanong ni Ana, kunot noo. "Luma na kasi ang bahay." "Ganyan talaga noon," sagot ni Aling Lina, mabilis at may iwas sa boses. Bagamat nagtataka, hindi na siya nagtanong pa. Kailangan niyang magtipid at wala nang iba pang murang opsyon. Unang gabi. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, nahiga si Ana sa kama, pagod sa biyahe at emosyonal na bigat ng kanyang desisyon. Sa wakas, nakahanap siya ng konting katahimikan at natulog ng mahimbing. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya. Una, hindi niya alam kung bakit. Walang tunog, walang bangungot. Ngunit nang tumahimik ang paligid, narinig niya ito. Tok, tok, tok. Mahina, parang nanggagaling sa pinto. "Aling Lina?" tawag niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Walang sumagot. Tumayo siya mula sa kama, lumapit sa pinto at inilapit ang tainga niya. Tumigil ang katok. Wala siyang nakita ng bahagyang idilat niya ang pinto. Sa isip niya, baka hangin lang o baka may pusa sa pasilyo. Pero hindi na niya binuksan ng tuluyan. Ibinaba niya ang bolt lock sa loob bago bumalik sa kama. Pangalawang gabi. Kinabukasan, nagpatuloy ang araw ni Ana ng normal. Pumasok siya sa klase at nakipag-usap sa ilang kaklase. Napagod siya sa dami ng kailangang gawin, kaya't pagdating niya sa boarding house, halos bagsak na siya sa kama. Pero 3:00 ng madaling araw, nagising siya ulit sa parehong tunog. Tok, tok, tok. Mas malakas ito ngayon. "Sino yan?" tanong niya. Mas malakas na nga rin ang kanyang boses. Wala pa ring sumagot. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ng flashlight. Habang lumalapit siya sa pinto, tumigil ulit ang katok. Nang sinilip niya sa ilalim ng pinto, wala siyang nakitang anino. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Lina. "Ate, may kumakatok po sa pinto ko tuwing madaling araw. Sino po kaya yon?" Tumahimik si Aling Lina. Maya-maya ay tumingin ito ng seryoso kay Ana. "Walang tao sa floor na yon, ikaw lang." "Pero naririnig ko talaga," giit ni Ana. Hindi siya sinagot ni Aling Lina, pero bago ito umalis, binulong nito, "Wag mong buksan ang pinto." Pangatlong gabi. Kinabukasan, nagdesisyon si Ana na mag-ingat. Bago matulog, sinigurado niyang nakalock ang pinto at nilagyan pa ng upuan ng ilalim ng doorknob.
Pero habang papalapit ang 3:00, hindi niya maiwasang kabahan. At eksaktong 3:00, nagsimula ulit ang katok. Tok, tok, tok. Pero ngayon, may narinig siyang kasabay na bulong mula sa kabila ng pinto. Pasukin mo ko. Nanginginig si Ana. Pinilit niyang huwag pansinin pero mas lumakas ang bulong. Pasukin mo ko. Tumigil ang katok pero ang boses ay parang nasa loob ng kwarto na. Kasabay nito, napansin niyang unti-unting gumagalaw ang bolt lock, parang may gustong magbukas nito mula sa labas. Ang babala. Kinabukasan, may napansin siyang papel sa sahig, parang isiniksik mula sa labas. Puno ito ng mga mansa ng kulay pula. Nang buksan niya, halos mabitawan niya ito sa takot. Nakasulat sa duguang tinta. Saan ka ata takbo kung nasa loob NA ako? Nanginginig na tiningnan ni Ana ang pinto. Ang kahoy nito ay parang mas makapal na yon, at ang maliit na kwarto niya ay biglang sumikip. Ang malamig na hangin ay tila gumagapang sa balat niya at sa sulok ng kanyang mata, tila may aninong gumalaw. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo dahil sa bawat gabi, parang mas lumalapit ang presensya na nasa likod ng pinto. To be continued. Hashtags. Sa likod ng pintuan, Pinoy Horror Series Horror PH Boarding House Mystery, 3:00 may madrugada, kapitan sa dasal.